tinatapos yung kapatid agad yung papel ko. Okay, magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Panginoon Diyos na buhay. At sa lahat po na naka-online ngayon, magandang umaga sa inyo. Nanay Flor and family, magandang umaga po. And the rest po na naka-online ngayon. Yung kapatid natin na sa Amerika, alam ko, babati eh. Ewan ko lang kung nabanggit kay, wala, pwede siya na. Okay, magandang umaga po. Maikling pananalita lang po mula sa inyong lingkod na Diakono. At salamat sa Panginoon dahil itong 38 years natin na pagkipagbaka. Salamat sa Panginoon dahil kung hindi sa Kanya, kung hindi sa banal na Espiritu na Kanyang sinusugo sa atin, malamang patak-patak tayo eh. Dahil sa mga pagsubok na mabibigat na dumaan sa kapisanan, ito yung mga naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga bagay na malaking problema. Pero salamat sa Panginoon dahil nga palibas sa kapisanan niyo ito, hindi niya itinulot na ang kapisanan ito ay mawasak o magkahiwa-hiwalay. Sapagkat yung mata niya, yung paningin niya, ay narito sa maliit na kapisanan ito. Salamat sa unang-una sa mga haligi, sa bawat isa sa bumubuo ng kapisanan ito, sapagkat sa tulong-tulong ng bawat isa, naabot natin yung ganitong 38 years. At alam natin, alam ko na maraming tayong pinagdaan ng pagsisikap, sakripisyo, hirap na dinaanan, pero narito pa rin tayo. Nakatayo at patuloy na nagpupuri sa Diyos. Sapagkat alam natin na ang Diyos na pinaglilimuran natin ay hindi Diyos na karaniwan, kundi buhay na Diyos na nagsalita sa ating mga magulang, sila Abraham, Isaac at Jacob. Siya yung gumawa ng kagilagilas na magawa at siya rin yung Diyos ngayon na ating pong pinupuri at pinapasalamatan at nagmamayari ng maliit na kapisanan ito. Akin lang po mababanggit mga kapatid, sabi ko nga kanina, itong 38 years na to, salamat doon sa hindi ko ma-express yung aking pong niloloob na damdamin sapagkat katunayan na dumanas tayo ng matinding talagang sakuna sa itong taon na ito. Pero salamat dahil itong taon na ito ay umabot tayo. Nahihirapan na ba kayo? Kayang-kaya, no? Sabi nga nung gamitin natin, kayang-kaya. Yun ang maganda sa mga naglilibot sa Panginoon eh. Sa kabila ng hirap na dinadanas sa kabila ng mga problema naranasan, ay hindi umuurong. Diba? Lagi tumatakbo ng pasulong. Hindi katulad ng ating mga magulang nung unang panahon, nung sila po ay inatasan ng Panginoon na sundin yung kanyang mga kautusan, hindi pasulong yun nangyayari, kundi paurong yun nangyayari. At ayaw ng Panginoon na gano'n na umuurong. Diba? Hindi niya kinalulukuran. Pero ang gusto ng Panginoon, ang bawat isa sa atin na naglilingkod, nagsisikap, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po yung aking mensahe lang. Sa ilang taon pa pong darating, hindi natin alam kung ilan pa, manatili po tayong maging tapat sa Panginoon sa paglingkod, manatili po tayo sa pagkakaisa, sa pagtutulungan. Huwag alisin natin yung mga bagay na hindi mabuti. Yung pagpansin, yung pagpunas sa isa, alisin natin yon. Sapagkat ang mga bagay na ito, yung ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa nakasama namin sa umaga itong mga panauwi namin. Salamat po sa pakiisa ninyo sa pagdidiyog namin ng anniversary nito. Wala po sa inyong maliit na diakono, ako po ay bumabati ng happy 38th anniversary sa kabuuan ng kapisalang Brethren in Christ. Magandang umaga po at salamat sa Panginoon. Magandang umaga ulit sa lahat. Purihin ng Panginoon. Salamat at sa kaparaanan na ibinigay sa atin sa umaga nito. Tunay na ang ating paksa na pinag-aaralan ngayon ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa kasaysayan kasi alam natin na itong taga-Korinto, isa ito sa mga iglesyang mayroong magulo. May mga katigasan din ng ulo itong mga tao rito. Kaya isa sa sinalita ni Apostol Pablo rito, yung ating tema na ngayon na pinag-aaralan natin, nais kong basahin, sabi dito sa 15:12 ng unang Korinto, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli sa mga patay? Ayan po. Ay pinangaral sa kanila, walang iba ang ating Panginoong si Kristo, na siya ay nabuhay sa ikatlong araw. Pero itong mga ilan sa mga taga-Korinto, hindi po sila naniniwala na ang Panginoong si Kristo ay nabuhay. Sa katunayan,
Sabi nga doon sa palibhasa nga, masasabi natin si Job ay naging tapat na lingkod na Diyos. Merong pahayag sa kanya na kanyang inaninag na, pinahayag sa kanya, na ganito ang sinasabi doon sa 14:14 ng Job. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Yan, yung tanong niya. Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Palibhasa nga, isang hirang ng Diyos, alam niya na mayroong bagay na darating na pagbabago. Na ang tao hindi lamang mamamatay, kundi mayroong magaganap na pagbabago talaga. Yun, matagal na yun. Kung tingnan natin si Job at sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, ano yung mga kadahilanan na makikita natin? Kung bakit may mga taong hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Bakit? Dahil siya hindi sumasampalataya? Ganun ba? Hindi rin dahil siya hindi sumasampalataya. Meron din mga sumasampalataya na hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Ang 6 na pinakamalaking reliyon sa buong mundo ay pinangungunahan ng Hinduism. So ito sa mga bagay na natin, itong Hinduism na to ay nagsimula noong 2500 BC. Siya nagsimula. At alam natin na ang kanilang kinikilalang Diyos, Supreme Spirit, walang iba si Braham. No? At sinasabi nila na ang Diyos daw ay makikita sa atin sa iba't ibang anyo. Kaya nga yung iba sinasabi na doon sa hayop, sa kanila, sinasamba nila yung mga bagay na yan. Itong Hinduism ito yung pinaka-oldest na religion, sinasabi. Ang pangalawa, itong Judaism. Lumabas ito noong 2000 BC, no? Sinasabi nila na ito raw ay Diyos ng pag-ibig at ito ay Diyos ng Israel. Kilalang kilala ito sa Israel. Kaya nga nung mating ating Panginoong Kristo, inabutan niya yan na yung mga Hudyo na isang imbis na dapat kilalanin siya, ito pa yung tumuligsa at nagpapako sa ating Panginoong Kristo. Pangatlo, itong Buddhism. Lumabas siya is 563 BC. At alam naman natin kung sino ito, no? Si Gautama. Kung sa ibang salita, si Gautama, siya ay tinatawag na Buddha. Yan ang sinasabi dyan. Marami yan. Ito mga sa Asia, maraming Buddhist. Japan, sa mga ano yan. Ngayon, pang-apat, itong Kristyanismo na lumabas 30 AD. Lumabas 30 AD. At dito, itinuturo yung pagkabuhay na maguli sa Kristyanismo. Panglima, itong Islam, 610 AD. At tinatawag nilang Diyos dyan, si Allah. Diba yun ang inaano nila? Si Abraham, ang tawag nila kay Abraham, Ibrahim. Yun ang tawag nila dyan. Yung pang-anim, itong Sikhism. Lumabas siya is 15 BC. Ito ay, ang ibig sabihin ng Silk, learner, ibig sabihin nun. At ito ay itinayo o itinatag ng 10 guro. Sila yung mga guro nun. Ngayon, dito sa 6 na ito, isa lang ang nagturo ng pagkabuhay na maguli. Yung iba, the rest doon, yung lima, wala silang tinuturong resurrection na nangyayari na gano'n. Bakit? Walang itinuturo. Kasi nga, walang nangyayari sa kanilang pagkabuhay. Yung mga ginudiyos nila rito, si Abraham, sinasabi nila, si Gautama, at yung ilan pa sa Islam, at yung ilan pa, walang pagkabuhay na nangyari doon sa kanilang mga sa mga founder. Yun ang ibig sabihin nun. Walang naganap na pagkabuhay na maguli. Pero dito, sa Kristyanismo, maliwanag na itinuturo dito na mayroong pagkabuhay na maguli.
Kaya nga, mapalad tayo mga kapatid. So yung iba noon, hindi sila naniniwala na may pagkabuhay ng mag-uli kasi nga, wala sa aral nila yung ganon. Hindi sila naniniwala. Pero kapag ikaw ay siyang Kristiyano, maniwala ka na may pagkabuhay ng mag-uli. Natatandaan ko, nung ako nasa probinsya pa, alam mo na pag nasa probinsya tayo, halos magkakamag-anak yan eh. Di ba? Na-convert na ako sa pagiging ganito. Kaya lang, hindi pa dito sa kapsanan ito. Siyempre, hindi maiwasan yung may mga tutulig sa dyan. Ngayon, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, sabihin mo nga sa akin, sabi niya gano'n, kung mayroon nang nabuhay na mag-uli, na tao, sabi niya gano'n, o ano, basta mayroon nang nabuhay na mag-uli, na sinasabi. Ang sagot ko sa kanya, sabi ko, ikaw ba, sabi ko, ate, naniniwala ka ba sa ating Panginoong Kristo? Sabi niya, oo. O sabi ko, naniniwala ka pala eh. Kung naniniwala ka sa kanya, you have to believe that Christ was risen to death. Dapat maniwala ka. Kasi yun ang turo ng atin eh. Yun ang, kung ano yung nangyari sa ating Panginoong Kristo, ito yung dapat sampalatayanan natin. Namatay, inilibing, di ba? Ikatlong araw, nabuhay. Yan dapat sampalatayanan natin yan. Kasi kung hindi tayo naniniwala na may pagkabuhay na mag-uli, bulaga, wala yung pananampalataya natin. Hindi pa natin lubos na uunawaan kung ano ba yung pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at kung ano ba yung Kristyanismo na tinuturo. Kasi sila lang tinuturo talaga rito yung buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Kristo, sabi nga doon sa 15:20 ng unang Korinto, ang sabi dito, kapatid, ano mo kung time na ako ha? Hindi ko pansin kung ano oras ang simula. Sabi dito sa 15:20, datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Siya yung pangunahing bunga, ibig sabihin siya yung umpisa ng pagkabuhay na mag-uli. Siya yung umpisa. Ang masakit lang na nangyari, itong dapat mga Hudyong ito, itong mga saserdote, dapat maniwala sila sa ating Panginoong Kristo dahil alam nila yung kasulatan, eksperto sila eh. Biyasa sila eh. Ng Kristo, mamamatay. Hindi nila naunawaan yan. Dapat sila yung unang sasampalataya dyan. Pero masakit, sila yung nagpapatay. Ano pa yung masakit na nangyari? Ano pa? Inudyukan yung mga Roman soldiers. Anong sabi sa mga Romano yung nagbabantay sa ating Panginoong Kristo? Sabihin ninyo, ninakaw yung bangkay ni Jesus na yan. Sabihin ninyo, kapag tinanong kayo, sabihin nyo, ninakaw. Kami nang bahala sa inyo. Sabay, merong sinasabing under the table. Ano yung under the table? Suhol. Para mabusalan yung bunganga nila na huwag magsalita. Kaya kumalat noon, na si Kristo ninakaw, walang pagkabuhay na mag-uli na nangyari. Pero sa mga tapat na lingkod ng Diyos, sa mga apostol, time na, mga kapatid, sa mga apostol, naging tapat ng Diyos, sila yung naghayag ng patungkol sa ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po at purihin po ang Panginoon. Ay, hindi pa? May 2 minutes ba ako? Hindi ko kasi nakita kanina pagtayo ko, kaya ganoon. Ngayon mga kapatid, mapalad tayo dahil tayo ay nakasaksi o meron tayong pananampalataya sa pagkabuhay na mag-uli. Kasi nga, may mga taong hindi naniniwala sa ganoon. Malas nila. Malas nila mga kapatid. Pero tayo, blessed tayo, dahil tayo ay mayroong pananampalataya na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Di ba? Ano ang gagawin? Yung pagbabago kasing mangyayari, bukod doon sa tipan na mangyayari sa panahon ng unang tipan, bagong tipan, may pagbabago mangyayari, meron din pagbabago sa atin pagkapag namatay tayo. Di ba? Doon sa 15:52 ng 1 Corinto rin po. Sabi dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ano yung sinasabing babaguhin? Alin yun? Itong katawan natin na laman, kapag dumating ang Panginoon na inabutan tayong buhay, automatic yun. Itong natin magbibigay ito ng heavenly bodies. Yan sinasabi dyan.
Kaya mapalad yung mga abutan ng Panginoon na pag dumating ang Panginoon sa panahon yun, umangat ka, sasalubong sa Panginoon. Kasi pag hindi ka umangat, okay, ibig sabihin, may problemang malaki dyan. Malaking problema dyan. Pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, dapat isa tayo sa sasalubong doon sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo kung aabutan natin yung panahon na yan. Kung halimbawa mamatay naman tayo, di ba? Anong gagawin naman? Gigisingin naman tayo dahil natutulog tayo at bibisan din tayo ng damit na makalangit. Yun yung pagbabagong mangyayari. Yun yung pagbabagong mangyayari. Maraming salamat po at purihin ng Panginoon at akin na pagbabalik sa ating MC. Isang mabuting umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Walatin natin ang Diyos sapagkat dahil sa kanyang katangiang awa at kahabagan, minarapat niya ang bawat isa at kasabay ng kanyang walang hanggang kagandahan loob doon sa nais sumunod sa kanya. At sa ating mga nakasama, magandang umaga sa mga kapatid natin sa online. Siyempre, gusto kong batiin yung aking apo. Si Lala, kasama po natin si Lala. Hindi siya tumanggi. Sabi ko, mukhang may makakasama na ako. Salamat sa iyo. Salamat. Puri ng Panginoon. Nasa ating pag-aaral, kung paano sinabi ng ating Panginoon, yung kanyang kapangukuan, magkakaroon tayo ng idea. Sabi sa unang 1, basahin mo muna na, sa unang 1, chapter 2. Tignan nyo 25, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Meron pinapangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Ngayon, mag-iisip ka ngayon, may buhay na walang hanggan. Bakit yung tao namamatay? No. Asan, sabi ng ilang mga mapangkadyaw, sabi nga naman, yung aming mga magulang hanggang ngayon, nandiyan pa lang sa rupa. Di ba? No. Sapagkat, pinabanggit din ng kasulatan, sabi sa Hebreo, no, ang tao'y itinakda na mamatay. Kung paano binabanggit sa Ecclesiastes, basahin po natin, no? Sabi doon sa chapter 9, verse 2, lahat ng mga bagay ay nagsisidating na papara-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama. Merong nangyayari sa isang matuwid. Sa isang masama, may nangyayari. Sa mabuti, may nangyayari sa kanila. Sa malinis, sa marumi, sabi gano'n. Sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Kung paanong mabuti, gayon ang makasalanan. At ang sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa. Ito'y isang kasamaan sa lahat na nalikha sa ilalim ng araw na may isang pangyayari sa lahat. Ano yung nangyayari sa lahat? Mabuti, matalino, masama. Ano nangyayari sa lahat? Namamatay. No. Namamatay sila. Sabi nga, ang buhay ng tao, ang sabi sa awit, basahin ko lang sa chapter 90. Alam natin to. Sa verse 10. Tingnan nyo ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. 70 taon, sabi gano'n. At kung, sabi ito, at kung dahil sa kalakasan, ay umaabot ng 80 taon. Ito nasusulat, no? Matagal na nasusulat. So, sa mga tuwid, kwentahin natin. Kung ikaw ngayon ay 60. 60 years old, senior. Sino ang mga senior na? Sino ang 60?
ang sabi nga doon, kung bibilangin mo yung araw niya, kulang-kulang 22,000 days. No? Sinasabi nila, kung ikaw ay 80, yung nasa maximum na 80, 30,000 a day. No, napaka-iksi talaga. Napaka-iksi ng buhay ng tao. Kung ikaw ay 60 ba, 22, 8,000 days na lang, napaka-iksi. No, iksi, no? Kaya nga yung mentalidad ng tao, bakit mo? Ang sabi ganito eh, pag-abot ko ng 32 years old, sana may sasakyan na ako. Pagdating ko ng 33, sana may bahay na ako. Sana meron na akong pag-aari pagdating ko ng 35, meron na. Yun ang goal nila. Pero ang sabi, itinakda ang tao para mamatay. Pero hindi nagtatapos doon. At pagkatapos ay ang paghuhukom. Kung malalaman mo ngayon, may paghuhukom, paano yung mga patay? Diba? Diba ganun? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa isang buhay na pag-asa. Ang sabi sa chapter 5 ng 1, ganito po. 28, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat darating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Kita mo yung kagilagilas na sinabi ng Panginoon sa kanyang pangangaral. Yung mga patay sa libingan, darating ang panahon, sila ay makaririnig. Sa 29, at magsisilabas. Ibig sabihin, magkakaroon ng buhay. Imposible kasi pagpatay ka na eh. May maririnig ka pa ba? Wala. Lahat ng alaala, wala ka ng alaala. Pagpatay ka na. Pero ang sabi ng Panginoon, makaririnig sila at magsisilabas. Ang sabi, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli. Sa makatuwid, mayroong pagkabuhay na maguli. Taliwas sa sinasabi ng ilang mga samahan. Halimbawa, gumamit ang isang sekta ng kasulatan. Naalala niyo paano sekta yun? Ang sabi ng mga Saduceo, gumamit sila ng kasulatan. Hango doon sa kautusan ni Moises. Kaya hindi sila naniniwala eh. Sa kautusan ni Moises, kapag nag-asawa yung panganay, nag-asawa siya. Siyempre, asawa, babae, siyempre. Kapag hindi siya nagkaanak, yung naiwan niya ang byuda, kailangan mag-asawa doon sa susunod. Yari, sumunod. Sabi ng Saduceo, 6 na 7 magkakapatid yan. Namatay lahat. Na naging asawa ng babae. Pagtapos yung babae, namatay din. Napang-asawa niya yung 7 magkakapatid. Ang tanong, sino ang magiging asawa niya? Diba? Mabigat yun. Kasi kaya nga hindi sila naniniwala eh. Imposible. Ibig sabihin, 7 yung asawa niya pagkabuhay na maguli. Diba? Mabigat yun. Pero ang sabi ng Panginoon, ganito po, 29, 22, Mateo 22, verse 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa, kundi gaya ng anghel sa langit. Yun ang Panginoon. Kaya nga, kung walang pagkabuhay na maguli, sinasabi sa kasulatan, sabi rito sa 15:13 ng unang Korinto, datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Hindi bubuhayin si Kristo. Siya yung pangunahing bunga eh. Ngayon, kung walang pagkabuhay na maguli, hindi bubuhayin si Kristo.
At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangaral. Walang silbi. Yung pangaral ng mga apostol na mayroong pagkabuhay na maguli. Walang silbi yung pananampalataya ng mga mananampalataya kay Kristo kung walang pagkabuhay na maguli. Di ba ganon? Ano lang unawain lang natin 15. O nga, at kami ay nasusumpungang mga saksim bulaan, magiging bulaan sila at sinungaling. Yung mga apostol, kung walang pagkabuhay na maguli. Ang sabi pa ganito, aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay, kundi tunay nga ang mga patay ay hindi na muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Kaya kung masasabi natin kung wala pagkabuhay na maguli, aba, kumain at uminom na lang tayo, magkasaya na lang tayo kasi darating ang araw, mamamatay tayo. Di ba ganon? Subalit hindi ganon. Dahil sa may paghuhukom, di ba? Kailangan nating sumunod doon sa aral. May gagawin kasi tayo no? Yung wag nating iaalis yung pananampalataya. Kasi may pangakong ibinigay ang Panginoon. Ang sabi sa Thessalonica, ganito po, yung mga natutulog kay Kristo. Sapagkat, 4:14, sapagkat kung tayo ay nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman, ang nakatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya nga may pagbabagong mangyayari. Yung kasiraang ito, yung lamang ito nasisira Paano magaganap ang buhay na walang hanggan kung nabubulok ito? Kaya nga babaguhin, papalitan. Yun yung sinasabing pagbabago na ninanais ng Panginoon. Kasi nga, kapag may nawawala, naroon ng kasipihayuan kalungkutan di ba? Ang Diyos ay Diyos ng kaaliwan, hindi ng kalungkutan, di ba? Yun ang pag-asa na sinasabi sa Tito, ito po, sabi sa Tito, sa chapter 1, verse 2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po. Purihin ng Diyos. Magandang umaga sa bawat isa. Happy anniversary po sa bawat isa. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo, mga kapatid, sa mga kapatid natin online at sa dakong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay nakatunghay sa atin sa umagang ito. Igawad ng Panginoon ang kanyang presensya sa dakong ito. Mga kapatid, makinig tayo ng aral ng Panginoon sapagkat kung ang iba, sabi sa ating pag-aaral, ay hindi na naniniwala sa pagkabuhay na muli, ang kapisan ng Brethren in Christ ay naniniwala sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi kung wala yung buhay na yan, para sa pang nagpagal ang mga unang lingkod ng Diyos kung walang pagkabuhay na muli. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay magbibigay ng buhay kasama niya doon sa kanyang kaharian. Hindi naniniwala ang marami ukol dito sa buhay sapagkat mas ninananasan nila yung buhay na ukol dito. No? Ang panahon nila ukol dito. Sila yung mga tao na hindi naniniwala doon sa buhay na gusto ng Diyos. Ang hindi nila naiintindihan, merong pangako ang Diyos na buhay na kasama niya. No? Hindi yung buhay na nandito na pansamantala lang. Ang buhay na naririto, mga kapatid, makuha mo man lahat. Yung kayamanan dito sa sanlibutan. Tapos, no, mawawalan ka naman ng buhay na yun. Para saan yung kayamanan na yun? No?
Bakit doon sumisentro yung maraming tao? Umabot ka ng 80 sa taon. Nakuha mo nga yung karanyaan na nais mo. Makapangyarihan ka. Hindi ka naman makatayo ng diretso. Ang lakad mo naman nakaganon. Di ba? Tapos nakuha mo nga, titingin-tingin ka rin sa terrace, makikita mo, lupain na yun. Sa'yo lahat. Nasa wheelchair ka naman, tapos nakaganon ka. Anong silbi no? Ano ang kahalagahan ng buhay na yun? Hindi ba mga kapatid? Ibig sabihin, lahat ng yun ay may katapusan. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng buhay. No? Nakasama siya. Kaya nga ang sabi ng ating pag-aaral, tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Yung bagay na pangako ng Diyos, hindi nakikita. Pero nilalakaran ito ng mga taong sumasampalataya. Basahin po natin sa 2 Korinto, dito po sa 5:7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kapag sumasampalataya ka, ang pananaw mo sa mga bagay na ukol pang kalangitan. Pag sumasampalataya ka. Kaya kapag sumasampalataya ang isang tao, kahit wala kang pera o meron kang pera, susunod ka sa Diyos. Bakit? Dahil sumasampalataya ka. Kahit malayo ang pupuntahan, malapit ang pupuntahan, susunod ka dahil sumasampalataya ka sa Panginoon. Ganyan ang sumasampalataya. Bakit? Sabi sa aklat ng Marcos, dito po sa 9:23, ganito yung pagkakasabi. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Sumasampalataya ba ang bawat isa? Kung sumasampalataya kayo, lahat ng bagay ay may pangyayari sa isang tao na sumasampalataya. Kaya magiging magaang para sa isang taong sumasampalataya ang mga bagay na nais ng Diyos dahil ang kanyang pananaw ay sa pangkalangitan, hindi sa mga bagay na naririto. Mahalaga yung bagay na minsan kailangan natin dito. Totoo yun. Ang salapi, sabi sa aklat ng Ecclesiastes, ay sanggalan. Totoong sanggalang ang salapi. Kanino mo isasanggalang yung salapi? Eh di kay Judith. Di ba? Kapag Judith ng kuryente, kailangan mo yun. Kapag Judith sa tubig, kailangan mo yun. Kapag Judith sa bahay na babayaran, kailangan mo yun. Yun yung paggamit ng salapi habang ikaw ay naririto sa lupa. Kailangan mo siya. Pero ganun pa man, itinuturo ng Panginoon ang masigit na dapat kailangan. Alin? Yung buhay na pangako ng Panginoon. Yung pangsangkalangitan na kanyang kinaroroonan. Ang sabi niya sa kanyang pangako, sa 14, ganito yung pagkakasabi. 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng dakong kalalagyan. Kaya pala nandun na ang Panginoon sa langit eh. Dahil naghahanda pala siya ng tahanan. Ngayon, ang sabi niya, kapag naipaghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, saan po ba tayo pala pupunta? Meron pala tayong kalalagyan doon eh. Sa kanyang tahanang ipinagagawa. Kaya nga, si isang sumasampalataya, nakapokus sa kalangitan. Kasi meron palang tahanang inihahanda ang Diyos doon. Ang sabi rito, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalagayan, sabi rito, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumaon. Kita mo yung sinabi ng Panginoon? Ang sabi niya, sa tahanang kanyang ipinaghahanda, sabing ganoon, kapag naihanda na niya, babalik siya. Sabing ganoon. Ibig sabihin, hinahanda niya pala yung tahanan ng brethren in Christ. No. No, kung pinaghahanda niya, sabi niya, paririto ako at tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Kung nasan yung Panginoon, doon yung taong sumunod sa Kanya. Kaya nga yung mga tao na ang focus lamang ay dito rito sa limbutang ito, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay sa lupa at sa langit ay lilipas.
Yung ating mga natatanaw dito, lilipas yan. Pero yung tahanang ipinaganda ng Diyos, doon ka papupuntahin ng Panginoon. Kaya kahit may mga karamdaman, dahil naunawaan yung kalooban ng Diyos, susunod sa Panginoon. Bakit? Dahil sumasampalataya tayo. Diba? Kahit minsan, hindi ka na makabangon no? Pero alang-alang sa pananampalatayang taglay, bumabangon ka para sa Panginoon. At lahat ng yan ay nakikita ng Panginoon. Bakit? Dahil meron kang isang tahanang higit na mahalaga kaysa naririto sa lupa. Kaya ang sabi sa aklat ng Roma, ganito ang pagkakasabi sa kapitulo po 8, ganito po ang pagkakasabi sa 24, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, dadapat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Sabing gano'n. Bakit? Kasi sandali lang yun Mawawala lang yun O kita mo yung mga nagagandahan nung araw. Okay. Si Gloria Romero, kilala nyo ba yun? Napakaganda nung araw nun. Malabirhin ang itsura nun. Asan na ngayon si Gloria Romero? Hindi na nakakatayo masyado. Nasa wheelchair na. 90 years old na. Kita nyo yung buhay? Kaya yung ating mga katandaan, nagpapasalamat tayo No? Kahit nandun sa katandaan, nagsisikap sa Diyos, dahil darating yung panahon, papalitan yan. Yung katawang yan. Papalitan niya ng katawang maluwalhati. Babalik ang inyong kagandahan. Babalik uli yun. Ibibigay yun ng Diyos. No? Sa bawat isa. Kaya magpatuloy lang tayo. Pawiin ng Diyos yung mga karamdaman na nararamdaman natin upang tayo makapagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Hanggat tayo'y kailangan ng Panginoon para sumunod, mananatili yung ating buhay. Tandaan nyo yan. No? Mananatili yan kapag kailangan ng Panginoon na ikaw ay sumunod. No? Kapag yan ay pinagpahinga ng Panginoon, mapalad ka dahil susunod sa iyo ang iyong mga gawa at maghihintay ng mana na buhay na walang hanggan. Yun po tayo mga kapatid. Magpatuloy lang tayo sa pagsunod na nais ng Diyos. Ang isang sumasampalataya, walang question. Tandaan nyo yan. Pag sumasampalataya ka, walang question. Laging nakahanda yan sa pagsunod, saan ka man dalhin ng Panginoon. Pag ginusto ng Panginoon kung saan ka dalhin, susunod yan. Katulad ng mga unang Kristiyano. Nandun sila sa paghahanap buhay na mangingisda. Nung tawagin sila, tumayo. Walang question. Si Mateo, maniningil ng buwis, nung tawagin ng Panginoon, sumunod ka sa akin, tumayo, sumunod. Walang question. Pero ang sabi ni Pedro, ang lahat ng bagay ay aming iniiwan, ano naman po yung ating pala? Sabi ni Pedro. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kayo na nagsusunod sa akin. No? Sa pagbabago ng lahi. Sabing gano'n, kayo ay merong gantimpala sa Panginoon. 20, 100, di ba? Gano'n. Ibig sabihin, binibigyan niya ng katiyakan na merong gantimpala sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Walang hindi magagawa sa isang taong sumasampalataya sa Diyos. Kapag inisip mo ng inisip yung kakayanan mo, kakayanan natin sa ating sarili dito, manghihina ang iyong pananampalataya. Lumalabo ang iyong mata, nanghihina ang iyong paglakad, dahil ikaw ay tumatanda, lumalabo o humihina ang iyong mga mata, humihina ang ating paglakad, pero ang ating pananampalataya, wag na wag ninyong panghihinain. No? Dahil kahit malabo ang iyong mata at nagiging mahina ang paglakad mo, kayang-kaya kang patayuin ang iyong pananampalataya. Kahit medyo nabibingi ka na, no? Mapapakinggan mo pa rin yung salita ng Panginoon dahil ikaw ay sumasampalataya. Ganyan ang nagagawa ng isang taong sumasampalataya sa Diyos. Maaaring ang iyong laman ay manghina, pero palalakasin ng isang pananampalataya na galing sa Diyos. Gayon po tayo sumusunod, mga kapatid. Ilagay lang sa puso yung mga napapakinggan ng salita. No? Ilagay lang at mabubuhay yung salita na yan sa ating pagkatao.
Pero kung yung salita lumalabas sa kabila, hindi mabubuhay yun. Mananatili ka sa kahinaan. No? Pero kapag ang salita nasa puso, ang kalakasan ay pagkakalob ng Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning everybody. Sa mga naka-online, magandang umaga rin sa inyo. At sa lahat ng mga naririto, siyempre. Kailangan din po tayong maghayag ng konti para doon sa ating aralin sa umaga. Dito po sa mga ipinahayag ng mga kapatid, magdudugtong po tayo dyan para patunayan yung talagang pananampalataya natin doon sa ang tao ay muling mabubuhay. May pagkabuhay na magmuli ang tao. Kahit ikaw ay namatay, merong pagkabuhay na magmuling magaganap. Kailan magaganap yung pagkabuhay na magmuli? Sabi po sa Aklat ng Gawa, sinasabi po roon, sa 1731 ng Gawa, siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa buong sanglibutan. Ayon sa kanilang mga gawa. Ayon po sa gawa natin, doon tayo mahuhukuman. Ano ang gagamitin sa paghuhukom sa atin? Ang gagamitin po, Ebanghelyo. Itong salita ng Diyos ang gagamitin para tayo ay mahatulan. Kung ano ang ginawa natin, doon tayo hahatulan. Ano po ang katotohanan dito? Doon po sa aklat ng Juan 5:28 hanggang 29, meron pong binabanggit doon. Ito po ay magaganap sa araw ng paghuhukom. Babalik ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga ay gigisingin yung mga natutulog. Yung mga namatay sa dagat, ibibigay yun ng dagat. Yung mga namatay na nasa kanila. Kasi meron pong mga namatay sa dagat na hindi na inakuha. Doon na sila, doon na kanilang kaluluwa na natili na roon sa dagat, sa ilalim ng dagat. Sabi, ibibigay ng Hades, yung mga patay na nasa kanila. Yun pong Hades, may symbol po yung sa libingan. Yung mga patay po na nasa libingan, dadating ang araw, dadating ang oras, maririnig din nila yung tinig na ating Panginoong Jesucristo at sila'y gigisingin din. Ang masakit lang po dito, mga kapatid, dito sa 5:28 ng Juan, may mababasa po tayong ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito. Dumadating ang oras at ang lahat ng nangasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. Ito yung sinasabi natin, yung nasa Hades, yung libingan, makakarinig din yun ng tinig. Kahit na yun ay pagpalmagay natin ng mga 20 taon na, napatay yan. Pag dumating yung paghukom, bubuhayin yan, makakarinig yan ng tinig, gigisingin yan para hatulan. At ito yung masakit, mga kapatid. Sabi po rito, at magsisilabas ang mga nasa ang nagsigawan. Sabi po rin sa 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli. Kaya naniniwala po itong kabatihan kay Kristo, mayroong pagkabuhay na magmuli. Kasi ito, ang nagsalita po dito sa Juan na ito, ang ating Panginoong Jesucristo po ang nagbigkas nito na mayroong pagkabuhay na magmuli. Sabi nga rito, ang iba, sabi po rito, ay sa pagkabuhay na magmuli, sa buhay at ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli, sa paghatol. Ito po yung masakit. Yung gumawa ng hindi mabuti, gumawa ng masama, hindi na ng palataya, ay sa paghatol sila, hahatulan sila. Ano yung hatol ditong ibibigay? Meron pong inihandang dagat-dagatang apoy na binabanggit dito sa banal na kasulatan. At yung hindi masumpungan yung pangalan sa aklat ng buhay, doon po yun babagsak sa dagat-dagatang apoy. Yun po ay pinagwawalang bahala ng iba.
yung hindi naniniwala na ang tao ay muling mabubuhay, muling bubuhayin, ay pinagsawawalang bahala po nila yan. Kaya sabi nga rito sa 19 ng 15:19 ng unang Korinto, kung sa buhay lang na ito tayo magsisiasa, tayo na yung pinakakabag-habag sa lahat ng mga tao. Kasi itong buhay na ito, walang mangyayari rito eh. Pagkamatay natin, at hindi ka nasumpungan ng iyong pangalan sa aklat ng buhay, saan ka pupulutin? Saan ka dadalhin? Doon, sa dagat-dagatang apoy. Huwag po natin pagwalang bahala yan. Yung dagat-dagatang apoy na yan, hindi yung ginawa ng Diyos kung walang pupunta dyan. Meron pupunta talaga dyan. Sino ang mga pupunta dyan? Yung hindi nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos, hindi nananampalataya na ang tao ay muling bubuhaying magmuli mula sa mga patay. At yan po yung tema ng aking babasahin sa umagang ito. Kasi napakarami po yung mga hindi naniniwala. Meron namang ang paniniwala, pagkamatay mo, ikaw ay nasa langit na. Mga paniniwalang walang basihan. Pero tayo, nagbabase tayo doon sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo. Kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo, doon po tayo bumabase. Sabi po rito sa unang Korinto, sa unang Tesalonica, 5:14, sapagkat kung tayo nagsisisampalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli sa mga patay, gayon din naman, ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yun pong mga namatay na sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, naniwala doon sa muling pagkabuhay na magmuli. Bagamat sila ay namatay na, ito po yung sinasabi rito na isasama ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo. Isasama po yan. Pagdating noong takdang panahon ng paghukom. Kaya, napakahalaga po naman ng palataya tayo na ang tao mayroong muling pagkabuhay. Hindi po tayo pagkamatay natin, doon na lang tayo sa libingan. Dadating ang araw, dadating ang oras, gigisingin ka roon. Para ano? Para hatulan. Para sabihin sa iyo, mabubuksan yung aklat. Meron po mga aklat dito sa aklat ng Apocalypse chapter 20. Meron po mga aklat na mabubuksan dyan. Makikita riyan kung ano ang iyong ginawa habang ikaw ay nabubuhay. Ikaw ba'y nangalon niya? Ikaw ba'y nakiapid? O ikaw ba'y nagnakaw? Ikaw ba'y ano? Makikita po yan. Pag nabuksan yung aklat at di yan kahahatulan sa iyong ginawa. Ayon sa iyong ginawa, hahatulan ka roon. Kaya, sa ngayon, sikapin natin na tayo huwag gumawa ng masama. Kundi gumawa tayo ng mabuti. At sampalatayanan po natin yun, na tayo ay talagang makakasama rin sa pagkabuhay na magmuli at tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi ko alam yung oras kung okay na ba. Kaya dito po sa ating sa umagang ito, napakahalaga po na tayo maniwala, tayo sumampalataya na ang tao muling mabubuhay. Bubuhay magmuli. Kaya nga lang, ang masakit nga, mayroong bubuhayin sa paghahatol at mayroon naman sa buhay na walang hanggan. Yung po nagsigawa ng mabuti para sa buhay na walang hanggan, sila hahatulan. Kung mabuti ang ating ginawa, mabuti rin ang ihahatol ng Diyos sa atin. Pero kung ang ating ginawa masama, doon po, dadating yung hatol na masama rin. Kaya tayo ay doon tayo dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat ang ating pangalan ay hindi masusumpungan sa aklat ng buhay kung ang ating ginawa ay masama. Unang-una kung hindi tayo nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na siya ay muling binuhay. At yun po yung basehan natin na tayo muling bubuhayin Kung ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi muling binuhay, walang kapag-asa itong ating buhay na ito. Pero ang ating Panginoon Jesucristo binuhay na muli upang maging halimbawa sa atin na ang tao muling bubuhayin. Nauna na yung ating Panginoon Jesucristo, naganda siya roon sa langit ng ating mga tatahanan doon. Yun ang binasa kanina, na pag naihanda yung babalik siya.
kukunin niya yung lahat ng sumampalataya sa Kanya. Yung lahat nagtiwala, sumampalataya sa Kanya. Kukunin ng Diyos yan. Isasama sa ating Panginoong Jesucristo. Paano kung sabi nga merong mga dadat nga na buhay, hindi nakaranas ng kamatayan. Anong gagawin ng Diyos doon? Yun po ang binanggit kanina ng ating kapatid na Oliver, na pag dumating yun, yung madat niyang buhay, papalitan yung ating katawan ng malulhating katawan, at tayo ay sasalubong sa ating Panginoong Jesucristo. Saan natin sasalubungin? Sa alapaap. Sasalubungin natin doon sa langit ang ating Panginoong Jesucristo, kasama yung kanyang lahat ng mga banal. Kaya sabi rito sa unang Tesalonica 3 unang Tesalonica 3:13, sabi rito, upang patibayin ang mga taong ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama, na sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Hesus, nakasama ang kanyang lahat ng mga banal. So pag sinalubong natin yung ating Panginoong Jesucristo, kasama natin yung lahat ng mga banal. Makasama natin yan. Kasama ng ating Panginoong Jesucristo, kasama rin tayo doon. Kung tayo ay banal, makakasama rin tayo. Kung tayo man ay abutan ng ganitong buhay. Siguro magandang umaga at purihin ng Panginoon. At dumating po yung oras na meron po kami sinusunod na oras para dito po sa aming paghahayag. Bagamat marami pa kaming gustong ihayag, dumating po yung oras, kaya ibibigay ko muna sa ating MC. Isang mapayapang umaga sa bawat isa, no? Ganun po sa mga naka-online, gandang umaga. Sa ating mga bisita, no, nakasama sa umaga ito. Magdadagdag na lang tayo sa pagbabagi natin, no, kunti doon sa ating pinag-aaralan sa umaga ito, doon sa aklat ng unang Korinto 15:12. Yung mabanggit ng mga kapatid, no, yung pagkabuhay na maguli, no. Nagpapasalamat pala ako dun sa kararating pagsapit ng ating ika-38th anniversary. Hindi ko talaga malilimatan ng araw na to, no. Kasi ito yung araw na tinawag din ako eh. Kung natatanda ng mga kapatid. Ginamit si kapatid na Herman sa pagtawag sa akin. At ngayon po, patuloy po tayo. Hanggang dati hindi pa maputi yung buko nun eh. May timpa. Ngayon maputi na eh. Talagang yung tao, talagang nagkakaroon yan ng edad, no? At tama ang hula ng banal na kasulatan, no? Doon sa 9:27 ng Hebreo, itinakda ng Diyos ang pagkamatay na minsan at ang pagkatapos ang paghuhukom. Ano mang bagay na tinatangkilik mo dito sa sanlibutan, mawawala ito. Maging yung ating mga si Harrison mo na lang naging halimbawa, di ba? Sabi doon sa Ecclesiastes, di ba? Yung pagkain, pag-inom, pinano yung kagalakan ng puso talagang inilaan doon. Pero ano sabi niya, walang kabuluhan, lahat ng bagay ito. Kasi merong talaga panahon kukunin tayo ng Panginoon. Siya kasi may gawaan ng mga bagay nito. Nasa kanya ang buhay, no? Sabi sa 12:10. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kanya po talaga. Kaya wala tayong magagawa kung tayo
tinakda na yung ating araw. Kaya sinisikap natin yung pananampalataya na yung totoong pananampalataya na magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Bata pa ako, wala pa sa pananampalataya. Hindi ako naniniwala diyan, di ba? At hanggang ngayon, yung maraming tao na hindi naniniwala talaga doon sa pagkabuhay na maguli. At kung hindi dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, hindi tayo magkakaroon tayo ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. No? Ang susi po talagang ang ating Panginoon Kristo. Ito yung napili kong verse, no? Sa 11:25 ng Juan, sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. Binabanggit ito yung ito kasing tagpong to yung binuhay niya talagang nagbuhay siya ng laman, si Lazaro. Namatay talaga siya yung niya, yung laman niya. Nakalibing na to, apat na araw na eh. Pero dahil sa ng mga tao, kailangan yung kapatid niya si Marta, di ba, saka si Maria. Dahil sa iniibig niya si Lazaro. Muling binuhay ito ng ating Panginoon Kristo. Salaman yun, Pero sa atin, sa panahon to, siya lang kasi nagbuhay ng tao eh. Wala pang ibang nalalaman tayo na binuhay na maguli. No? Walang tao. Kung meron sanang doktor o gamot na pampabuhay, no? Hindi na kailangan na ating Panginoon Kristo, no? Kasi nasa kanya talaga yung kaligtasan, sabi nga sa 14:6 ng Juan, di ba? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino may di makakaparoon sa Ama, kundi dahil sa akin, sa pamagitan niya. Kaya ganun po yung nasa kanya yung susi talaga ng buhay na walang hanggan. Ito mga Saduceo, bagamat baga dinatnan nila ang Panginoong Kristo. Ito hindi rin naniniwala to sa pagkabuhay na maguli. Maging sa espiritu sa mga hindi to naniniwala. Pero sa ating mga nanampalataya, makabuluhan to. Napakahalaga sa atin ang pagkabuhay na muli. Ano pa ba maidadagdag natin dito sa ating pag-aaral? Halos na bahagi na ng mga kapatid yung pag-aaral natin sa umaga ito, no? Ito pa dito sa aklat ng 1 pa rin, no? Sa 6:40, sabi rito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakilala sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw, no? Yun po yung ng susi natin para magtamo ng buhay na walang hanggan. Kasi kung dito lang tayo sa nagsisiasa dito sa libutan ito, tayo yung kabagabag, no? Walang kabuluhan yung mga bagay na nandito sa libutan. Lahat yan mawawala, no? At ano pa kikinabangin ng tao kung makamtan ng mga bagay nito. Sabi nga ni Matthew, no? Kaya dapat natin pagsikapan talaga yung pagkakatawag sa atin, no? Yung pananampalatayang ipinagkaloob sa atin. Minsan lang kasi yan, kailangan tayo magtagumpay doon sa mga dumarating na pagsubok sa atin. Kasi yung mga makakadlang sa ating pagsubok, no? Sa ating pananampalataya. Kaya nga yung pagkabuhay na maguli, bagamat mamatay itong yung sangkap natin, itong physical na katawan natin, ang tingin kasi sa Panginoon diyan, natutulog lang. Babaguhin muli yun, ibabangon ng Diyos, no?
Yung nabasa na kanina yun sa 5:29 ng Matthew. Bubuhayin muli sa paghatol. No? Kaya meron talagang mapupunta doon sa kaparusan, yung paghatol ng Panginoon, yung dagat-dagatang apoy na binabanggit dito sa ating sa banal na kasulatan. Doon mapupunta yung gumawa ng masama. Kaya tayo, tinuturuan tayo na yung pag-ano natin, kailangan mabuti yung paglakad, matuwid yung paglakad natin. Ito yung ano ng Panginoon eh. Ngayon yung inabutang buhay ng Panginoon, tayo, di ba? Nananampalataya tayo na kasalukuyan po tayong nakipagbaka sa libutan ito. Meron, pag dumating ang Panginoon, aagawin diya sa alapap. Nabasa na rin kanina to sa 14 ng 4:14 ng unang Tesalonica. At dito rin sa Mateo, kung babasahin natin sa Mateo 16:27 hanggang 28, sabi rito. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ano yung pala ng Panginoon yung gawa natin, yung ginawa natin mabuti sa Panginoon? Magkakaroon tayo ng magandang yung kaligtasan niya ibibigay sa atin. Pero yung masamang gumawa ng masama sa paghatol doon sa kamatayan ang ibibigay sa kanila. Sabi sa 28, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Ano po yung pagka nadatang tayong buhay sa Panginoon. Kasi yung binanggit na kanina na yung ating katawang ito, babaguhin yung anong anyo nun, yung walang kasiraan, malulahating katawan. Ganun po ang magaganap sa atin kung tayo sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Purihin po Panginoon. Magandang umaga sa Panginoon, purihin siya. Magandang umaga mga kapatid. Maligayang pagdiriwang ng ika-38 taon ng anibersaryo ng kapatiran kay Kristo. Purihin ang Panginoon at malamang-lamang sa ang bawat sa atin, halos yung iba hindi na maaaring di na natulog. Karamihan naman maagang bumangon upang pumunta rito, upang makisalamuha sa pagdiriwang ng kapatiran kay Kristo. Salamat sa Panginoon. Bago ako pumalaot, nais ko munang pasalamatan. Unang-una, kagandahan loob ng ating Panginoon. Salamat sa nagbigay ng lugar na ito upang pagdausan natin ng anibersaryo. Hindi lang po anibersaryo, mga kapatid. Maging ng ating panambahan. Salamat sa pagsusumikap ng mga kapatid. Salamat sa mga nagbigay ng palihim upang maitayo itong ating panambahan. Hindi ko na kayo isa-isahin at nais lang naming ipaabot yung aming taus-pusong pagpapasalamat sa bawat kapatid. Salamat sa ating mga panauhin. Salamat sa ating mga kagalang-galang na senator. Sabi ni kapatid na Guillermo kanina. Sabi ko ako, congressman eh. Siya daw senator. Salamat, purihin ang Panginoon sa mga hagigi at sa mga elders ng kapisanan at sa ating mga manunugtod. Maraming salamat at sa mga nagbigay ng bilang. Purihin ang Panginoon. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, bilang pagdaragdag, iisang talata, pero maraming pumapaloob na pag-aaral o pwede nating talakayin. Alam niyo ba mga kapatid na sa penal na kasulatan, meron talagang mga nangamatay na talagang binuhay. Yung ayon sa pisikal, yung pagkakabanggit ni kapatid na Junior, yung ayon sa laman. Halimbawa, nang kapanahunan ni Eliseo, kilala niyo po ba si Eliseo? Yung humalili kay Propeta Elias. Merong
inihagis na lalaki o binata ata sa libingan na pinaglibingan kay Eliseo. Ibig sabihin, yung mga buto ni Eliseo na nakalibing doon, nang hinulog yung binata, nabuhay yun. No? Pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Tapos, pangalawa, isa sa magiging halimbawa natin dyan, yung kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, yung bata na kanyang binuhay. No? Namatay na rin yun ayon sa pisikal. Tapos, yung pinakamagandang halimbawa dyan na binuhay, yung ginawa po ni Apostol Pablo. Habang nangangaral po si Apostol Pablo sa gitna ng karamihan, meron pong binata na nagngangalang Eutico ata yun, kung di ako nagkakamali. No? Nahulog po ito sa bintana, mga kapatid. Nakaupo siya sa pasimano, nahulog siya sa bintana. Ano pong kadahilanan, mga kapatid, bakit siya nahulog sa bintana? No? Sa pangangaral po ni Apostol Pablo, nakatulog po. No? Kaya po sa ating pangangaral ngayon, baka may makatulog sa upuan. Sa upuan po kayo mahulog, ha? Hindi po ganun yung nais nating na banggitin. Kundi nang kapanahon nga ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, nahulog po 'yon si Eutico sa bintana. Nabuhay din po 'yon. Binuhay po 'yon ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Dinapaan po 'yun ni Pablo hanggang sa nabuhay. Pero itong binabanggit ko na halimbawa na namatay na nangabuhay, lahat po sila namatay din uli. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, dalawa po kasi yung uri ng pagkabuhay na maguli. Yung pagkabuhay na maguli, yung binabanggit kanina, yung pagkabuhay na maguli sa buhay, at yung pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ngayon, sa ating mga mananampalataya, lalong-lalo na pumapaloob sa kapisahan ng kapatiran kay Kristo, ang ating pong minimiti o yung ating inihangad, yung pagkabuhay na maguli, saan po mga kapatid? Siyempre sa buhay. No? Dahil gaya ng pagkakabanggit kanina ng mga nagbahagi, meron pagkabuhay na maguli na hantong sa paghatol. Gaya po sa ating pag-aaral, no? Sabi rito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya rito sa chapter 15 verse 12, na kung saan ito yung ating pinagsasalusaluhan, sabi rito, kung si Kristo nga'y ipinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? At mayroong mga ibang manggagawa, mga kapatid, na kasama ni Apostol Pablo na hindi po naniwala sa pagkabuhay na maguli. Sino po yun? Kung di ako nagkakamali, si Himeneo ata yun, tsaka si Piliteo, no? Ay po pagkakasabi. Ngayon dito po sa pagkabuhay na maguli, mga kapatid, gaya ng pagkakabanggit kanina, meron pong isang sekta ng mga Hudyo na noon pa man sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, sila po ay hindi naniniwala doon sa binabanggit ng ating Panginoong Kristo na pagkabuhay na maguli. At yung sektang ito rin din po yung binanggit ni Apostol Pablo. No? Basahin po muna natin. Ito yung binanggit kanina. Sabi po sa aklat ng Mateo, sabi rito, sa aklat ng Mateo sa chapter 22, sabi rito sa verse 23, ito po ang pagkakasulat, mga kapatid. Nang araw na yaon, ay nagsilapit sa kaniya ang mga Saduceo. Ito po mga Saduceo, mga kapatid, ang pinaniniwalaan lang nito ay yung nasusulat sa 5 aklat ng Lumang Tipan. Dito po sila biyasa. At ito po mga Saduceo, ito po ay isang maliit na sekta ng mga Hudyo na hindi po naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Ito po ang pagkakasabi, mga kapatid. Nang araw na yaon, ay nagsilapit sa kaniya ang mga Saduceo na nangagsasabing. Ano po yung sinasabi ng mga Saduceo? Walang pagkabuhay na maguli at siya'y kanilang tinanong. Yung pakikipag-usap ng mga Saduceo,
sa ating Panginoong Kristo, binanggit ng mga Saduseo na wala daw pong pagkabuhay na maguli. At makikita natin sa pagpapaliwanag po ng ating Panginoong Kristo, kanya pong ipinapakita o ipinahayag yung tungkol sa pagkabuhay na maguli. No? Sa panahon naman ng mga apostol, gaya ng pagkakabanggit ko kanina, sa kapanahon na naman po ni Apostol Pablo, ganito pong pagkakasabi. Sila pa rin to eh. Sabi rito sa Gawa, sa chapter 23 naman ng Gawa, sabi rito, ito naman pagkakasulat mga kapatid. 23, umpisan ko sa verse 6. Ito kung saan yung pagtayo ni Apostol Pablo sa Sanhedrin at yung kanyang pakikipag-usap doon sa mga dakilang saserdote, kabilang si Ananias. No? Pero bababa ko na po ng pagbasa mga kapatid. Sabi rito sa chapter 23 ng Gawa, sa verse 6, ito po ang pagkakasulat. Datapwat ng matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduseo, ano sabi? At ang iba'y mga Pariseo, ay sumigaw siya sa Sanhedrin. Ano yung kanya sinabi? Mga kapatid na lalaki, ako'y Pariseo. Nagkaroon siya ng pakikipagsanggunian, no, sa kanyang mga kausap. At sabi niya rito, anak ng mga Pariseo, ako'y sinisiyasat tungkol sa pag-asa. No, sabi ni Apostol Pablo, ako'y sinisiyasat tungkol sa pag-asa at pagkabuhay na maguli ng mga patay. Nang kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, kanyang ipinangangaral yung tungkol sa pagkabuhay na maguli. Nang kapanahunan ni Apostol Pablo, kanyang ipinangangaral yung salitang pagkabuhay na maguli sa mga patay. At ito po ang pagkakasulat sa number 7, sabi rito, at nang masabi na niya ang gayon, nangyari ang isang pagtatalo sa mga Pariseo at sa mga Saduseo. At nagbahabahagi ang kapulungan. 8. Sapagkat sinasabi ng mga Saduseo, ito na naman mga kapatid, no, na walang pagkabuhay na maguli. Ano pa sabi? Hindi rin sila naniniwala sa anghel. No? Walang pagkabuhay na maguli, ni anghel, ni espiritu. At sabi rito, datapwat pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Kanina binanggit natin sa Saduseo lamang po ang hindi naniniwala tungkol doon sa pagkabuhay na maguli. Pagdating po sa pakikipag-usap ni Apostol Pablo, meron na pong mga ilang Pariseo na hindi rin naniniwala sa pagkabuhay na maguli. No? At sa mga anghel, ni sa espiritu. Ngayon po kung ating pag-aaralan mga kapatid, bakit po ipinangangaral yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo at bakit po ipinangangaral ng mga apostol yung sinasabing pagkabuhay na maguli? Kasi kung hindi po natin maiintindihan, kung hindi po natin mauunawaan, maging sa atin man magiging baliwala yung sinasabing pagkabuhay na maguli. Gaano ba ito katotoo mga kapatid? Ang banal na kasulatan ba ay nagsasalita upang tayo ay lituhin sa mga bagay na nasusulat? O ang banal na kasulatan ba ay nagsasalita para sa kapakinabangan ng bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo? Paano ba ipinakita ng ating Panginoong Kristo yung katunayan ng pagkabuhay na maguli? Gaano po ba ito katotoo? Ito po ba ito totoo? Gaya ng ating paniniwala o gaya ng ating pananampalataya? O ito po ba ay hindi totoo? Gaya ang binabanggit ng mga Saduseo at ng mga ilang Pariseo. Sa banal na kasulatan mga kapatid, kung bakit ipinangangaral yung salitang kaligtasan dahil nga po doon sa sinasabing buhay na walang hanggan. At pagka pinag-usapan po natin yung salitang buhay na walang hanggan, ito po yung muling mga bubuhay na maguli sa sinasabing sa mga patay sa darating na panahon. Sa aklat ng unang Korinto, mga kapatid, muli nating basahin yung pagkakasulat. Sino po ba yung unang buhay na patotoo tungkol doon sa binabanggit na pagkabuhay na maguli?
Sino ba yung yung unang pangunahing bunga niyan? Sa pagpapaliwanag po ni Apostol Pablo, sabi rito sa chapter 15, sabi rito sa verse, umpisan ko po sa 19. Sabi rito, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ano daw po ang kalagayan natin? Ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Tama po 'yun, mga kapatid. Kasi malaki po yung pagkakaiba natin sa ibang relihiyon eh. Sa ibang relihiyon o sa ibang sekta, sa ibang samahan, pag ikaw po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, no, yung atin daw pong pamumuhay sa sanlibutan, no, magiging masagana sa lahat ng bagay. Ano sabi? Siksik, liglig, umaapaw. Ito po yung sabi nila. Kaya maraming nangangaral na relihiyon na tayo po ay pumasok sa kanila dahil sa sinasabing pagpapala ayon sa laman. Pero sa pagpapaliwanag po ni Apostol Pablo, kung tayo daw po ay magsisiasa lamang, kung tayo po ay magsisiasa sa buhay na ito kay Kristo, tayo daw po ay, mga kapatid, kahabag-habag. 20. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay. Ito yung binanggit kanina, no, ng ikatlong araw. No, nang siya po ay namatay, muling binuhay, totoo po yun. Nagkaroon po ng pakikipag-usap sa mga kawal na nagbabantay sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ng mga saserdote ng kapanahunan na yun kung bakit pinabantayan sa mga kawal yung libingan, kasi may binabanggit ang ating Panginoong Jesucristo na sa ikatlong araw muli siya mabubuhay. Ang ginawa ng mga matatanda, pinabantayan yung kanyang libingan. Tapos nang mapatunayan na lang na buhay muli ang ating Panginoong Jesucristo, ang ginawa po ng mga saserdote, sinuhulan po yung mga kawal, no, na palabasin na yung bangkay po ng ating Panginoong Jesucristo ay ninakaw ng kanyang mga alagad. Pero hindi po totoo yun. Talaga po ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Kaya nga sabi niya po rito, datapwat si Kristo nga ay muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Sino po yung kauna-unahan, mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Bakit? Kasi nang namatay ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nasa katayuang nagkatawang tao. No, gaya po natin na mayroong laman, mayroong kaluluwa, mayroon pong espiritu. No, ayan po yan. Kaya makikita po natin, pagka pinag-usapan po natin yung salitang pagkabuhay na maguli, ang ating Panginoong Jesucristo po ang nagpatunay ng mga bagay na yan. Kaya sa ating mga sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, nung araw pa man, binabanggit na ng banal na kasulatan yung tungkol sa pagkabuhay na maguli na yan. Bagamat hindi masyadong ganong kalinaw. Sa aklat po ng Daniel, sabi rito, sabi po sa aklat ng Daniel, noong pa man binabanggit na po yan, sabi rito, sa chapter 12 ng Daniel, ito po ang pagkakasulat, sabi rito, sa verse 12, sabi rito, umpisan ko na po sa 1. At sa panahong yaon, ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe, na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari man mula nang magkaroon ng bansa. Hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. 2. At marami sa kanila
na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Nung papam po, binabanggit na po yan. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan, at sa walang hanggang pagkapahamak. Ito po yung nasusulat sa banal na kasulatan na noong pa man, binabanggit na po yung tungkol sa pagkabuhay na maguli at tungkol doon po sa paghatol. Kaya sa ating mga sumusunod sa Panginoon, pagka pinag-usapan natin yung salitang minimiti natin, yung pagkabuhay na maguli. Kasi hindi naman po lahat eh. Halimbawa, dumating na tayo sa punto na humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Hindi naman lahat papasok doon sa pagkabuhay na maguli sa buhay eh. Kaya sa darating na panahon, marami pong mapapahiya mga kapatid. Hindi lamang po sa loob ng kapisanan, kundi lalong-lalo na po sa mga ibang nagdadala ng banal na kasulatan. Yung mga ikinakalakal o ipinangangalakal yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa ating mga naririto na patuloy na nagsisikap, lalong-lalo sa panahon natin ngayon, kung tayo po ay magtutuloy-tuloy ng ating paglilingkod tuwing araw ng linggo sa lugar na ito, totoo pong may kahirapan. Hindi po natin itinatanggihan. Pero pag tayo po ay patuloy na nagnanais sumunod sa Panginoon, yung kahirapan na dadanasin natin, hindi po natin itong iindahin. Ang lalo pa natin pagsisikapan kung paano tayo makasusunod sa Panginoon. Kaya tayo po ay humahanga sa ating mga kapatid na gumagawa ng paraan. Tayo po ay humahanga sa ating mga kapatid na meron silang mga minimiti sa buhay na gagaano mang kalayo yung pagdarausan ng ating gawaing paglilingkod. Walang nagsasabi na hindi nasusunod. No. Meron ba sa atin nagsasabi na hindi tayo susunod dahil malayo? Siguro wala naman. No. Pero may sikreto diyan mga kapatid. Kung medyo ayaw natin mapagod, meron pong online. Parang sarcastic no. Ang ibig ko pa sabihin, yung sa mga wala pong pagkakataon na para hindi po makadalo, meron pong online. Pero, sa atin naman may kakayahang dumalo, wag po nating gagamitin kadahilanan yung online. Ang gawin po natin, lalo pa po tayong magsikap. Dahil mas maswerte po tayo sa panahon ngayon kaysa nung araw. Nung araw, bago sila makarating sa lugar ng panambahan, ilang milya po yung layo na kanilang nilalakad. Pagka mayaman-yaman ka, nakasakay ka sa karo, nakasakay ka sa camel. Pero kung gaya ka ng mga apostol o ng mga ibang mga propeta, naglalakad ka ng ilang araw bago ka makapunta roon sa panambahan. Kung bakit ko sinabi na maswerte pa po tayo ngayon, kasi meron po tayong kaparaanan sa panahon ngayon. May mga sasakyan na tayo nagagamit at tayo po ay malayang makakapunta saan mang dako ng ating mga gawain. Hindi lamang po tuwing araw ng linggo, kundi yung araw ng Miyerkules. Kaya tayo po ay patuloy na magsikap mga kapatid. Lagi natin binabanggit, hindi po natin kinakalimutan yan. Yung pagsisikap, wag po nating aalisin sa ating mga puso. Bakit po? Kasi sa ating pagsisikap, hindi po kami ang makikinabang yan. Hindi po yung mga elders. Hindi po yung ating mga kapatid. Kundi ang makikinabang po ng pagsisikap na ginagawa po natin, tayo po mismo. Doon po sa ibibigay na buhay ng ating Panginoon. Kaya, yung patuloy na pagsisikap, lagi po natin hilingin sa Panginoon na lagi pang ibigay sa atin yung kalakasan ng ating pangangatawan na hanggat may panahon, tayo po ay nagsisikap ng pagsunod sa Kanya. Para sa pagkabuhay na maguli, tayo po ay makalakip doon sa pagkabuhay na maguli
sa buhay. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, sa chapter 11, may ganito pong pagkakasabi. Sabi rito, yung kapanahunan na muling binuhay ng ating Panginoong Kristo, yung pagkakabanggit ng ating kapatid na Junior kanina, yung kanyang kapatid na si Lazaro, ito po yung tagpo sa kanyang binanggit. Sabi rito, sa chapter 11, verse 25 up to 26 ng 1, may ganito pong pagkakasulat. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli. At ang kabuhayan, sabi rito, at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsalita ng nasusulat na to. Kaya sabi niya sa 26, at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Yung pagtatanong niya kay Marta. Kaya mga kapatid, wala tayong bagay na hindi dapat panghawakan. Wala tayong bagay na hindi dapat sampalatayanan. Kundi, ang bawat isa po sa atin ay kinakailangang manampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo tungkol sa pagkabuhay na maguli. At ito po ay pinatunayan mismo ni Apostol Pablo sa kanyang pagkakasulat dito sa aklat ng unang Tesalonika. Sabi rito sa aklat ng unang Tesalonika, sabi rito sa chapter 4 naman, ang babasahin ko, sabi rito sa 4:16 ng unang Tesalonika, ito ang pagkakasulat mga kapatid. Sabi rito, umpisahan ko na ulit sa 13. Sabi rito, 4:13, ngunit, hindi naming ibig na kayo'y di makaalam. Sabi sa sulat ni Apostol Pablo, ngunit hindi naming ibig na di makaalam, na kayo ay hindi makaalam. Sino po yung binabanggit niya na hindi namin ibig? Yung mga kasama niyang mga manggagawa at yung ating mga apostol. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Yung tungkol po sa yung binabanggit po nangatutulog, ito po yung mga nangamatay na. 31:16 ng Deuteronomio, binanggit doon ng mamamatay po si Moses, sabi ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po pagkakabanggit din na ikaw ay mamamatay. Kundi ang sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, ikaw ay matutulog kasama ng iyong mga magulang. Kaya nga po yung binabanggit dito na sa aking binabasa, tungkol sa nangatutulog, ito po yung tungkol sa mga nangamatay. No? Kasi ang tingin po ng ating Panginoon sa mga patay, sa atin binabanggit po natin mga patay, pero ang tingin po dyan ng Panginoon, mga nangatutulog lang. Bakit po? Ito po ay gigisingin sa darating na panahon. Kaya po ang pagkakabanggit ay mga nangatutulog. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam mga kapatid tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay. Para hindi daw po tayo magkaroon ng kalungkutan. Hindi daw po tayo malungkot doon sa mga nangatutulog. Na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Yun naman pala. Yung ibang nangatutulog, no, sila daw po ay walang pag-asa. Pero sabi rito, tuloy kong pagbasa sa 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yung mga nangamatay daw po, na nagsisimpalataya sa ating Panginoong Kristo,
sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng ating Apostol Pablo, yung salitang, sapagkat kung tayo magsisisampalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Kung tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Kung tayo po ay sumasampalataya ang ating Panginoong Kristo ay namatay at muling nabuhay, tayo daw po ay makasama sa darating na panahon na muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. At sabi rito sa 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. No? Sino-sino po ba yung mga nangamatay sa ating Panginoong Kristo? No? Nang namatay ang ating Panginoong Kristo, wala naman siyang kasamang apostol nang ipinako siya sa krus Nang inilibing siya sa kanyang libingan, wala din siyang kasama kundi siya lang Pero sabi niya rito, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sino-sino po ba yung nangamatay na kay Kristo? Yung mga sumasampalataya, unang-una yung ating mga apostol, no? Kaya ayan yung bagay na makikita natin mga kapatid na itinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon doon sa pagkabuhay na maguli, mga kapatid, doon sa magsisipagtagumpay, ano bang anyo? Ano bang anyo? Ito po ba yung anyo na nakikita natin sa bawat isa? Ibang anyo po yun. Ito po yung maluwalhating katawan. Yung binabanggit po sa aklat ng Korinto sa chapter 15. No? Verse 53 hanggang 58. Basahin nyo na lang po doon at makikita po natin doon yung ipapalit sa physical na pangangatawan natin, ito po ay papalitan ng maluwalhating katawan. Magandang umaga mga kapatid, purihin ang Panginoon at muli maligayang pagdiriwang na kapatiran kay Kristo. At muli ang ating pagpapasalamat. Unang-una sa Panginoon, salamat mga kapatid at salamat sa Aga Family. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga mga kapatid, babay ko po sa atin.